Mga agimat at anting-anting sa Pilipinas, totoong swerte o pamahiin lang? Mula pa noong sinaunang panahon, bahagi na ng kultura ng Pilipinas ang mga agimat at anting-anting. Marami ang naniniwala na may taglay itong kapangyarihan, proteksyon laban sa sakuna, pang-akit ng swerte, at maging pananggalang laban sa masasamang espiritu. Ngunit sa kabila ng mga kwentong bumabalot dito, marami rin ang nagsasabing ito'y hindi totoo. Isang paniniwalang lamang na naipasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakakilalang agimat at anting-anting sa Pilipinas, ang kanilang gamit at ang mga kwento ng mga taong naniniwalang naging epektibo ito sa kanilang buhay. Totoo nga ba ang pisa ng mga agimat o ito'y isa lamang bahagi ng ating kultura at paniniwala? Ang agimat o ang anting-anting ay isang bagay na sinabing may taglay na kapangyarihang supernatural. Maaari itong isang maliit na bato, mutya, medalya o kahit anong bagay na may kakaibang ukit o simbolo. Karaniwan itong isinusuot bilang kwintas, sinasama sa katawan o nilalagay sa bahay bilang pananggala sa malas at masamang espiritu. Sinasabing ang isang agimat ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay naipasa mula sa isang albularyo, babaylan, o isang taong may malakas na koneksyon sa mundo ng espiritual. Maraming klase ng agimat sa Pilipinas at bawat isa ay may kanya-kanyang gamit. Narito ang ilan sa pinakakilalang agimat at ang kanilang sinasabing kapangyarihan. Mutya ng saging. Sinasabing nagdadala ng swerte sa negosyo at buhay. Ayon sa paniniwala, bihira itong makita at madalas lumilitaw lamang sa piling puno ng saging sa hating gabi. Tagabulag. Isang agimat na sinasabing nagbibigay ng kakayahan hindi makita ng kalaban. Ayon sa mga kwento, ginagamit ito ng mga tulisan at mandirigma noon upang makaligtas sa panganib. Agimat ng gayuma. Pinaniniwalaang kayang makahikayat ng pag-ibig at pagmamahal mula sa sinumang ninanais mo. May mga nagsasabing ang bisa nito ay nakasalalay sa tamang ritual ng paggamit. Anting-anting ng kabalyero. Isang medalya o kwintas na may ukit ng mga dasal o larawan ng santo. Sinasabing ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masamang espiritu, aksidente at kahit bala ng baril. Bertud ng lalaki. Isang uri ng agimat na sinasabing nagbibigay lakas, sigla at stamina sa katawan, lalo na sa mga mandirigma o mangingisda noong unang panahon. Agimat at relihiyon, totoo o haka-haka. Maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng agimat, ngunit hindi lahat ng relihiyon ay sumasang-ayon dito. Ayon sa simbang Katoliko, ang paniniwala sa agimat ay maaaring ituring na pamahiin o isang anyo ng paganismo dahil lumilis ito sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Ngunit para sa iba, ang agimat ay hindi lang simpleng bagay. Ito ay isang pamana ng ating mga ninuno, isang bahagi ng ating kultura na nagpapakita ng ating paniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan at espiritualidad. Sa kabila ng modernisasyon, marami pa rin ang naniniwala sa bisa ng agimat at anting-anting. Hanggang ngayon, may mga nagtitinda ng anting-anting sa Quiapo. Marami ang naglalakbay sa mga liblib na lugar
upang makahanap ng tunay na agimat. Ngunit sa panahon ng agham at teknolohiya, ang tanong, epektibo pa rin ba ito? O ito ay isang paniniwala na unti-unting nawawala? Ang agimat at anting-anting ay isa sa pinakamatagal ng paniniwala ng ating lahi. Para sa iba, ito ay isang tunay na proteksyon at gabay sa buhay. Ngunit para sa iba naman, ito ay simpleng pamahiin at kathang isip. Ikaw, naniniwala ka ba sa bisa ng agimat? O tingin mo, ito'y ibahagi lang ng ating kultura? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang kaalaman tungkol sa ating kasaysayan, misteryo at kultura.